Magandang araw sa lahat. Hello po. Welcome back sa ating channel dito sa Dear Mama Mia, ang programang paborito nyo araw-araw. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia, ang tagapaghatid nyo po ng kwento. Sana araw-araw nga. Dito sa ating channel, welcome po sa lahat ng mga bago nating subscribers, sa lahat ng mga bago nating taga-subaybay at tagapakinig. At yung iba naman na araw-araw pa rin nakaabang hanggang ngayon, kahit isang taon nang nakasubscribe sa atin, hello po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong walang sawang pakikinig nitong ating programa. At dahil po sa inyo, kaya po unti-unti tayong lumalago. Alam nyo ba na 52,000 na po tayo? Almost 53,000 na. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng nag-comment, as much as possible, gustuhin ko pong mabasa ang lahat ng inyong mga komento. Pero kung sakaling hindi po mabasa o maabot ang inyong komento, comment lang po kayo ng comment sa bawat bago nating video. Malay mo naman, baka sa susunod, pangalan mo na at pa-shoutout mo na ang ating mababasa. At bago tayo umusad sa ating kwento ngayong araw na ito, nais ko munang bumati sa lahat. Hi kay Ronas190. Thank you so much. Ayan, na birthday daw ng fiancé niya sa May 8. Advance happy birthday po. Merchy Vlog Bukalig, maraming salamat. Maylin Molina, LV Lapot, thank you so much. Gimaras Girl, Milagros Guerrero from Catanduanes, Shumi9688, maraming salamat sa iyong pakikinig at always everyday kang nakikinig sa atin. Kim Joyce Clavel, thank you. Hello din sa avid fan natin na si Remy Pangilinan from Pampanga, thank you so much. Darlene Mikutuan, maraming salamat sa iyo. Celine Dion, si Celine Dion, listener pala natin. Nako, hello sa'yo. Maraming salamat po. Nako, parang may gusto siyang i-share sa atin. Sige, mag-share ka lang po. Mary Jane Cahudo, maraming salamat. Ayan, thank you din kay Diana Diaz. Ayun, ang ganda raw ng kwento. Jamie Rodriguez, Gideon Estrelan, Marilyn Robianes, Gloria Hidalgo, Elizabeth Lagunday, Josephine Mapalad, maraming salamat. Marilyn Manara, hello din kay G. Mercadejas, ayan. Amanda Gonzalez from Oman, maraming salamat. Ann Soto, Patricia, Joanna Barreto, maraming thank you sa iyo. Maria Elena Abe, hello din sa lahat po ng nakikinig sa atin. Talia Bacornay, maraming salamat. Marvy Montesilio, thank you so much sa iyong pakikinig. Gloria Havillonar from Hong Kong. Gail Easy, maraming salamat. Hello din kay Mark Anthony 3985 from La Paz, Tarlac. Ann Soto, again, hello sa iyo. Faye Flores from Caloocan, Rarara, Harara. Ayun, maraming salamat sa inyo. Christy Dimitrial, hello po kay Alma Padilla of Bulacan. Thank you so much sa iyo. Yuri Montaliana, OFWs from Macau. Maraming salamat. Chazi Chai, it's me, Irene. Fedi Gia Acosta, Josefina. Ayun, sana mapansin po ako. User PY70N40K60. Ayun. Or 60, di ba? Binasa ko yung username mo kasi walang pangalan. Christina Season, maraming salamat. Luna Lollipop, thank you. Rowena Tuan, ayun, maraming thank you sa'yo. Hello din kay Socorro Bien. Happy birthday daw sa mga kapatid niya sa May 6, 11 kay Claire at LC. Happy birthday advance po sa inyo. Dahil yung isa sa susunod na araw pa, yung isa sa susunod pang araw. Hi kay Kenneth Petenes. Maraming salamat from San Mateo, Isabela. Charles Taros, maraming salamat. Hello din kay Judith Pagit, Sally Buma, Shosho Neil, thank you so much sa iyong pakikinig. At syempre po sa lahat ng mga nagkomento pa na ang dami-dami pa. Clarissa Borsena, maraming salamat. Yes po, nagawa na po yan ng paraan sa susunod na mga upload. SP Amor Groyal, thank you so much. Avery 2360, hello sa'yo. Mukhang matagal na kitang hindi nakikita dito sa ating comment section. Chef Fern, maraming thank you. Marife Soliano, Elisa Capil, maraming salamat po. At sa pamangkin niya raw na si Akira Guillam and sa anak niyang si Raiko Capil, maraming salamat. Donna Frias, hi from Arayat, Pampanga. Thank you so much. Nako.
anyways, yung iba pa po nating mga pa-shoutout na hindi pa natin nasa shoutout hanggang ngayon, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo kung hindi man po natin naaabot ang inyong mga pangalan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, shout out at comment lang po kayo ng comment, baka sa susunod ang inyo na pong mga pa-shout out ang ating mababasa dito sa ating programa. At wag na po nating patagalin, alam kong excited na excited ka na. Andito na ang inaabangan mo araw-araw, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa mundo na dapat hinahayaan na lang natin dahil hindi naman natin kontrolado. Pero minsan, kahit hindi natin kontrolado ang isang bagay o ang isang tao, ay hindi pa rin natin mabitaw-bitawan, lalo pa kung tayo pa rin ay nasasaktan. Naniniwala ka ba na kapag paulit-ulit mong sinasaktan ng isang tao, ay mangyayari at mangyayari ang isang bagay na hindi mo inaasahan? Na darating ang panahon na kusa na lang bibitaw ang kaniyang nararamdaman at tuluyan na itong mawala sa taong kaniyang pinaglalaanan. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa araw-araw, lalo na yung mga katulad kong nag-aabang talaga sa channel mo. Mama Mia, isa po ako sa mga libu-libo mong na-e-inspire araw-araw sa iyong kwento. Marami po akong natututunan mula sa iba't ibang kwento na inyong ibinabahagi kada 12:00 ng tanghali. Pero Mama Mia, itong kwento ko na ito, hindi ko alam kung may matutunan ba o matututunan ba ang inyong mga tagapakinig. Gusto ko lang po itong i-share, hindi para sa mga katulad kong nakaranas ng ganitong sitwasyon, kundi para sa mga taong nagpaparanas sa mga katulad ko sa ganitong uri ng sitwasyon. Oo, Mama Mia, para po ito sa mga manloloko, sa mga laging nang-iisa ng kapwa at sa lahat ng mga nanakit sa mga taong nagmamahal sa kanila ng totoo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shy. Shy po kasi yun po talaga ang personalidad ko dati. Mahiyain po ako mula pa pagkabata. Ang sabi nga ng mga magulang ko ay hindi raw nila ako makuha-kuhang picture noon dahil lagi raw po akong nakatago. Lalo pa na nung mga panahon na yun ay hindi pa uso ang digital cam. Yun pa talagang may film na camera. Kaya nasasayang raw ang bawat shot sa akin kasi hindi raw po talaga nakikita ang mukha ko dahil lagi ko itong tinatago. Nahihiya ako lalo na sa mga taong bago ko palang kakilala. Hindi po ako komportable sa mga taong hindi ko po nakikilala ng lubusan. Ang totoo niyan, Mama Mia, maging sa mga pinsan, mga tiyahin at tiyuhin ko ay hindi talaga ako malapit. Ayoko talaga, Mama Mia, na may maraming tao. Masyado akong introvert kung tawagin ng mga henerasyon ngayon. Ayokong lumalabas ng bahay. Hindi rin ako katulad ng ibang bata na mahilig maglaro sa labas. Ang totoo niyan, meron naman akong 2 mga nakakatandang kapatid at 2 ring nakababatang kapatid. Lahat po sila ay mga social butterflies kung tawagin. Kahit saan sila magpunta ay meron at merong nakakakilala sa kanila at meron silang magiging bagong mga kaibigan. Kabaliktaran ko naman, Mama Mia. Dahil kahit sa eskwela, hindi po talaga ako nagkakaroon ng kaibigan. Hindi po ako palakibo. Hindi naman sa snob akong tao o maarte ako. Ayoko lang talaga ng ibang tao, Mama Mia. Hindi ako komportable. Alam mo ba, Mama Mia, na sa unang araw ko nung grade 1 ako ay natai pa talaga ako sa klase dahil sa sobrang kaba. Hindi naman ako natatai noon, pero Mama Mia, nung nagsimula na po ang klase at nung kanya-kanya na pong pasikat ang lahat, dun na po nag-umpisa ang anxiety ko. Ayoko talaga na maraming nagtatanong sa akin. Ayoko na may maraming sinasabi sa akin ng ibang tao. Ang gusto ko lang talagang gawin, Mama Mia, ay mag-aral ng mag-isa.
Kaya lang hindi pa nauuso noon ang homeschooling o home study. Kaya wala akong nagawa kundi ang pakisamahan ng mga kaklase ko. Graduate po ako ng elementarya na walang ni isa mang kaibigan. Meron naman akong kakilala na nagiging kagrupo ko sa mga activities sa school. Pero yung kaibigan na napagsasabihan ko ng problema, na napagsasabihan ko ng aking mga karanasan, ay wala talaga, Mama Mia. Ayoko talaga sa mga ganon. Hanggang sa nung nag-high school ako ay ganun na ganun pa rin. Mama Mia, kahit nga yung ibang mga boys na sumusubok na manligaw o magpakilala sa akin ay sumusuko na lang dahil raw sa taglay kong kaartihan. Masyado raw akong snob. Yun po ang nakukuha kong impresyon sa ibang tao. Well, hindi ko naman talaga sila masisisi. Sobra naman talaga ang pagiging introvert ko. Hanggang sa nung nag-college ako. Hindi ko alam, Mama Mia, pero may isang tao pala na makakapagpabago ng ugali ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Paul. Si Paul po, Mama Mia, ay isa ring social butterfly. Lalo pa't gwapo siya at parte ng varsity sa school namin. Hindi naman po siya yung laging MVP, pero siya po ang isa sa pinakagwapo sa kanilang grupo, kaya hindi rin talaga maiiwasan na marami ang nagkakagusto sa kanya. Isang araw, Mama Mia, nasa dean's office ako noon dahil may papipirmahan ako. Ihintusan kasi ako ng professor namin. Ayoko talaga ng ganon pero hindi naman po ako marunong mag-say no sa kung meron mang humihingi ng tulong ko. Kaya kahit hindi ako komportable ay pumunta pa rin ako sa dean's office. Nung papalabas na ako, Mama Mia, ay nakabanggaan ko ang isang bulto ng katawan. "Miss, tumingin ka naman sa pinagdadaanan mo," sabi niya. Nung tiningala ko siya dahil matangkad siya ng di hamak sa akin, almost 6-footer po siya samantalang ako ay tumungtong lang talaga ng 5 feet. Mama Mia, dun ako nakakita ng pinakagwapong lalaki sa buhay ko. Hindi ko alam pero may kung ano akong naramdaman sa puso ko at sa pisngi ko. Pakiramdam ko noon ay nag-init ang mukha ko sa nakita ko. Pero dahil nga mahiyain ay dali-dali kong kinuha ang mga papel na bumagsak sa sahig nung nagkabanggaan kami at tumatakbo po akong palayo. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay nasa classroom na ako. Nakikinig ako noon sa guro nang may nag-excuse sa kanya. Mama Mia, dun ay pinakilala niya sa amin si Paul. Si Paul raw ay hindi nakapag-enroll ng subject na yon sa kanilang block. Kaya naman naging irregular siya at napasama siya sa block namin. Nakita at narinig ko talaga, Mama Mia, ang iba't ibang bulungan ng mga babae sa klase. Alam kong naa-attract din sila kay Paul dahil napakagwapo nito. Pero dahil nga introvert ako, Mama Mia, ay lagi akong nasa pinakalikuran umuupo. At marami pong upuan ng bakante doon. Sinabi ng teacher namin na tumabi sa akin si Paul. Agad namang tumalima si Paul, Mama Mia. Ako naman ay kinakabahan talaga noon ng sobra-sobra. Hindi ko mawari ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ba magre-react sa kanya. At nung nakaupo na siya ay agad siyang nagtanong sa akin. "Miss, hindi ba ikaw yung nakabanggaan ko kanina?" Tanong niya. Hindi ako sumagot. "Uy, napakasuplada mo naman. Binangga mo na nga ako kanina. Hindi ka pa nag-sorry tapos ngayon, hindi mo pa ako kikibuin," sabi niya. Kaya naman, Mama Mia, nilingon ko siya at nginitian pagkatapos ay humingi ako ng paumanhin sa pagkakabangga ko sa kanya kanina. "O ayan, nag-sorry na ako. Ayos na ba?" Tanong ko. "Suplada mo naman. Paul nga pala. Alam ko, pinakilala ka kanina ng teacher, di ba?" "Suplada ka nga talaga. Wala ka bang kaibigan? Wala kang katabi rito, oh." "Pwede ba? Ngayon lang tayo nagkakilala, pakialamero ka na ng buhay ko," sabi ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Mama Mia, ay tumatagal po akong nakikipag-usap sa kanya kahit na nakikipagtarayan lang naman talaga ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, kung normal na araw yun at kung ibang tao yun,
ay hindi naman ako makakasagot ng ganun-ganon. Tatahimik lang ako at hindi nakikibo hanggang sa magsawa na rin ang isang tao sa kakausap sa akin. Mama Mia, dahil nag-uusap kami noon ay napagalitan tuloy kami ng teacher. At dahil doon ay kami ang pinag-partner niya sa magiging project namin. Po? Tanong ko. Bakit? May iba ka bang gustong maging partner, Miss Diaz? Tanong ng teacher ko. Wala po. Mama Mia, naging magka-partner nga kaming dalawa ni Paul. Tulad ng inaasahan sa isang varsity player ay hindi po siya laging tumutulong sa mga gawain. Well, naging ayos lang naman sa akin yun dahil ang totoo niyan ay mas komportable akong gumalaw ng ako lang mag-isa. Ayoko po ng may laging nakabantay at nakabuntot sa akin. Pero Mama Mia, nung pinagpasa na kami ng preliminary paper namin sa project na yon, ay bigla-biglang tinanong ng teacher namin si Paul tungkol sa ginawa naming project. Nauutal si Paul noon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil hindi naman niya alam kung ano ang mga sinulat ko doon. Kaya naman Mama Mia, nabuko tuloy kami ng teacher namin na hindi kami nagtulungan sa project na yon. Paul, kung gusto mong pumasa, kailangan mong makipagtulungan kay Shai. Ikaw naman, Shai, hindi rin kita ipapasa kung hindi ka nakikipagtulungan kay Paul. Mamang unfair naman, alam ko naman po na maganda tong gawa ko. Shai, ang point ng project na to ay kayong dalawang gumawa. Pair project ito at hindi ito individual. Kaya kung hindi kayong dalawa ang gagawa, ibabagsak ko kayong dalawa, pasensya na. Pagkasabi nun ng teacher namin ay agad siyang umalis Mama Mia na nawalan na ako ng pagkakataon para ipaliwanag ang side ko. Doon ay nagalit ako kay Paul dahil mukhang babagsak pa ako dahil sa kanya. Uy Shai, huwag ka namang magalit. Sige na, tutulong na ako, sabi niya. At dahil nga doon Mama Mia ay tumutulong na sa akin si Paul. Every afternoon, pagkatapos ng klase namin ay nagkikita kaming dalawa sa library. Doon ay pinag-uusapan namin ang project namin. Hanggang sa unti-unti ay nagiging komportable ako sa kanya. Doon ko nalaman na hindi pala siya bobo. Sadyang wala lang talaga siyang time mag-aral. Dahil nung nag-focus siya Mama Mia ay nakita ko naman na matalinong tao si Paul. Kaya naisip ko noon, mukhang nasa kanya na nga ang lahat. Gwapo, matangkad, mayaman, may dating, varsity player pa, magaling pang sumayaw at ngayon ay matalino din pala. Ano ba ang hindi na ibigay ng Diyos kay Paul? Yun ang nasa isip ko noon. Mama Mia, kahit i-deny ko sa sarili ko, alam ko secretly ay nagkakaroon na ako ng pagkagusto kay Paul. Pero pinipigil ko ang sarili ko. Sinasaway ko ang sarili ko kapag kinikilig na ako sa mga titig niya sa akin. Ang sabi ko Mama Mia, hindi naman po ako karapat-dapat kay Paul. Kaya lang Mama Mia, hindi rin pala natin napipigilan ang tadhana. Dahil isang araw matapos naming mag-submit ng project na yon at pareho kaming nakakuha ng 1.5 na grade, ay doon ay masayang-masaya si Paul na sinalubong ako at niyakap. Ang sabi niya Mama Mia, malaking bahagi raw ang grade na yon para sa overall QPI niya. Ibig sabihin mananatili raw siya na parte ng varsity team dahil sa project na yon at dahil sa subject na yon. Naging masaya naman ako sa kanya Mama Mia. Masaya ako para sa kanya. Pero mas doble ang saya ko nung naramdaman ko nga ang mahigpit na mahigpit niyang yakap. May nakakita pa sa amin at inintriga pa talaga kami. Merong mga nagtatanong sa akin, may mga babaeng nagme-message sa akin Mama Mia through chat at through na rin sa text line ko. Lagi nilang tinatanong kung ano raw ba ang ginawa ko at nagustuhan ako ni Paul. Pero hindi ko na lang sila sinasagot. Ang akala ko Mama Mia ay magtatapos na ang closeness namin ni Paul dahil tapos na rin ang project namin. Pero hindi. Lagi po siyang tumitext sa akin at tumatawag. Lagi niyang tinatanong kung ayos lang ba ako, kung ano ba ang kailangan ko, kung may gusto ba akong kainin, kung nakakain na ba ako.
In short, Mama Mia, ay naging close kaming dalawa. Hindi ko maintindihan noon ang sarili ko. Introvert naman akong tao pero bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko kapag si Paul ang kasama ko? Dahil sa kanya, Mama Mia, unti-unti ay nagkakaroon ako ng mga kakilala. Pinakilala niya kasi ako sa mga teammates niya. Nung una ay ayoko pero pinilit niya ako at ang sabi niya, ililibre daw niya ako pagkatapos ng sine. Mama Mia, gustong-gusto ko pong maranasan na magsine kasama ang lalaking gusto ko. Iniisip ko noon sa sarili ko, magiging alaala na lang namin ito ni Paul kung sakali mang hindi na kami magiging close next semester. Pero Mama Mia, hindi po yun nangyari. Dahil nga palagi na kaming lumalabas ni Paul. At kapag may laro sila ay lagi niya akong pinapanood. Mama Mia, ang sabi niya raw kasi ay mas ma-inspire siyang maglaro kapag nandun ako. Kaya yun ang nangyari. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang sinabi ni Paul sa akin kung gaano niya ako kagusto. Gustong gusto kita, Shai. Sa tingin ko nga hindi lang kita gusto eh. Sa tingin ko mahal na kita. Paul, bakit naman ako? Maraming babaeng nagkakandara pa sa'yo. Hindi naman ako kagandahan. Ano bang hindi kagandahan, Shai? Alam mo, sinungaling siguro yung salamin mo sa inyo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Halika. Hinila niya ako, Mama Mia, at pinaharap niya ako sa isang kotseng nakaparada. Ayan, may salamin. Tignan mo nga ang sarili mo. Maputi ka. Hindi nga katangusan ng ilong mo pero maganda ang mga mata mo. Maganda ang lips mo. Kulot at maganda ang buhok mo. San banda ba hindi ka nagagandahan sa sarili mo, Shai? Tanong niya. Mama Mia, dahil kay Paul sa unang pagkakataon ay nagandahan ako nang tignan ko ang sarili ko sa salamin. Lalo pa nung tinanggal ko na ang salaming suot-suot ko. Maganda pala talaga ako. Wala lang sigurong nakakapagsabi dahil hindi naman maganda ang personality ko. Well, hindi alam ng iba kasi nga hindi naman ako mahilig makihalubilo. Mama Mia, kahit na tinataboy ko noon si Paul, ay lagi siyang nakasunod sa akin. Kahit na lagi kong sinasabi sa kanya na meron pa siyang ibang pwedeng pagkaabalahan at pwedeng magustuhan, ay sunod ng sunod pa rin siya at ang sabi niya ako raw ang gusto niya. Yun ang naging dahilan, Mama Mia, kung bakit sa ilang buwan niyang panliligaw sa akin ay nakuha na rin ni Paul ang matamis kong oo. Kung bakit ilang buwan ang pinalipas ko, Mama Mia, hindi po yun dahil sa nagpapakipot o umaarte ako. Dahil po yun sa sobrang takot. Kung sakali man ay magiging first boyfriend ko si Paul. At bilang first boyfriend, alam ko, Mama Mia, na hindi po ideal na ganun kagwapo, katalented at kasikat ang unang magiging nobyo ko. Hindi nga nagiging maganda ang ending kahit na hindi gwapo ang nobyo mo. Paano pa kaya kung kasing gwapo ni Paul, hindi ba? In short, Mama Mia, natatakot akong maloko. Natatakot akong masaktan sa unang taong pag-aalayan ko ng puso ko. Pero ang sabi nga nila, the heart wants what it wants. Ibig sabihin wala ka talagang magagawa para pigilan ang tinitibok ng puso mo. Kaya naman sinagot ko na rin si Paul. At nung sinagot ko siya, Mama Mia, pinagsigawan pa niya talaga sa buong team nila. Sinagot ko kasi siya during practice game nila na nandun ako. Masayang masaya siya, Mama Mia. Ang sabi pa ng ibang teammates nila ay ngayon lang daw nila nakita na ganun kasaya si Paul. Ako naman ay nakampante. Sabay kaming graduate ni Paul, Mama Mia. Nagtulungan kaming dalawa. Tuwang-tuwa din ang mga magulang niya sa akin. Dahil simula raw na ako na ang naging girlfriend ni Paul ay hindi na raw ito pabaya sa kanyang pag-aaral. Hindi raw katulad dati na puro basketball at babae lang ang inaatupag niya. Hindi lang iisang babae kundi marami. Playboy po kasi si Paul noon. Pero simula nung naging kami, Mama Mia, ay wala na akong nababalitaan na nagiging babae niya. Marami ang nagsasabi sa akin na swerte daw ako. Dahil ako lang daw ang nagpatino sa isang Paul. Pero Mama Mia, naisip ko rin naman noon na siguro nga mahal talaga ako ni Paul.
At nung makatapos na kami sa aming pag-aaral ay sabay kaming naghanap ng mapapasukang trabaho. Mama Mia, sa Maynila po kaming dalawa nagtrabaho. At para po practical ay nagsama na kami sa iisang bahay. Nung una ay nilihim namin yon sa mga magulang namin dahil alam namin na hindi ito nila magugustuhan. Lalo na ng mama ko. Pero nung tumagal na ng 1 taon ang pagli-live-in namin, ay inamin na rin namin sa kanilang totoo. Nung una nga, nagalit ang mama ko dahil ang sabi niya, hindi naman daw siya nagpalaki ng isang anak na immoral. Pero, Mama Mia, humarap po si Paul sa mga magulang ko. Nangako po siya na papakasalan niya ako pagdating ng araw. Nangako po siya na hindi niya ako sasaktan, na hindi niya ako iiwanan. Nakampante rin ang mga magulang ko maging ako. Hanggang sa nakalipat ng ibang opisina si Paul. Dahil nga po, Mama Mia, mabagal raw ang kanyang promotion sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Ang gusto niya raw ay ma-promote siya. Paul, ayos lang naman sa akin kahit na medyo lalakihan ko ang share ko dito sa apartment, sabi ko. Hindi yun ang punto ko, Shai. Bilang isang lalaki, ako dapat ang taga-provide sa'yo. Paano kapag nagkaroon na tayo ng anak? Paano kapag naging mag-asawa na tayo? Hindi po pwede na mas malaki ang sahod mo, na mas ikaw ang nagpo-provide sa pamilya natin. Paul naman, ang relasyon ay give and take naman, hindi ba? Tulungan naman tayo dahil partner tayo. Nandun na ako, Shai, tulungan. Pero, hindi mo maiaalis sa akin bilang isang lalaki na ito talaga ang main job namin sa relasyon. Ang mag-provide financially and syempre lalo na sa security mo. Paano ka magiging secure sa isang lalaking maliit lang ang sahod? Mama Mia, naiintindihan ko naman si Paul kaya hinayaan ko na lang siya na mag-apply sa ibang kumpanya. At tulad nga ng inasahan ay may isang kumpanya na nag-offer sa kanya ng halos doble ang sweldo sa sinasahod niya sa kumpanyang pinagtatrabahuan naming dalawa. Agad-agad na kinuha ni Paul ang opportunity na yun. Mas malaki na ang sahod niya sa akin. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay masasatisfy na ang ego ni Paul. Yun kasi talaga ang mga lalaki, hindi ba, Mama Mia? Karamihan sa kanila ay mahilig sa kanilang ego at pride. Mas importante sa kanila yun kaysa sa anumang bagay, kaya hinayaan ko si Paul. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay dito pala magbabago ang buhay namin. Totoo pala ang sinasabi nila na kapag nasa isang lalaki na ang lahat, dito mo na makikita ang kanyang tunay na anyo at tunay na ugali. Mama Mia, unti-unti po ay nagbago si Paul. Unti-unti po ay nararamdaman ko na para bang nagdadamot na siya sa akin. Kung kailan pa, Mama Mia, lumaki ang sahod niya, ay tsaka naman na hindi niya pinahawak sa akin ang ATM niya. Ang sabi ko noon ay ayos lang naman. Dahil ang totoo niyan, kahit noon pa ay ayoko talaga na hinahawakan ang ATM niya dahil hindi pa naman kami kasal dalawa. Ang gusto ko ay magkaroon siya ng sarili niyang pera para naman magkaroon siya ng sarili niyang disiplina kung papaano niya gagastusin ang pera niya. Pero Mama Mia, habang tumatagal ay naglilihim na sa akin si Paul. Hanggang sa late na rin siya kung umuwi. Paul, bakit ngayon ka lang? Tanong ko, Mama Mia, nung umabot na sa 3 araw na tiga 11:00 na ng gabi siya nakakauwi ng apartment. May OT kami, tsaka nag-aya yung boss namin na kumain sa labas, sabi niya. Nung una, Mama Mia, ay pinagbibigyan ko naman. Nung una ay hindi naman ako pumapalag kahit na ang totoo ay may nararamdaman na akong kakaiba. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may nag-text sa akin. Hi, ikaw si Shai? Live-in partner ni Paul? Alam mo bang niloloko ka ni Paul? Sabi nung text message. Tinawagan ko ang number na yon, Mama Mia, pero hindi po niya sinasagot. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi nito o sinisiraan niya lang sa akin si Paul. Tinext ko siya, Mama Mia, at sinabi ko huwag siyang magbiro ng ganon. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kung gusto mo, obserbahan mo si Paul.
Alam mo, naaawa ako sa iyo eh. Naaawa ako dahil alam kong mabait kang babae. Mama Mia, hindi ko na lang pinansin yon, pero ang totoo, nasa subconscious ko Mama Mia na mukhang may katotohanan ng sinasabi ng text message na yon. Bakit naman kasi magkakaroon ng ganong klaseng text kung hindi naman totoo? Pero dahil nga nagmamahal tayo ay nagbubulag-bulagan tayo. Natatakot tayong malaman at madiskubri ang katotohanan. Kaya Mama Mia, pinilit ko po ang sarili kong baliwalain ang lahat ng mga nare-receive kong messages. Blinak ko na ang number na yon, pero ilang buwan ay meron na namang nagte-text. Hanggang sa isang araw Mama Mia, nung maglalaban na ako ng mga damit ni Paul ay may nakapa ako sa bulsa niya. Nung tignan ko yon Mama Mia ay isa pong jewelry box. Nung tignan ko ay isa pong bracelet yon na may heart shape na parang maliliit na mga pendants. Gold po yun Mama Mia. Tuwang-tuwa naman ako dahil ang akala ko ay para yun sa akin dahil nalalapit na rin ang anniversary namin noon ni Paul. Binalik ko yun sa pantalon niya at hindi ko sinaling labhan yun para wag mahalata ni Paul na alam ko na ang ireregalo niya sa akin. Ilang araw na lang ay anniversary na naming dalawa kaya alam kong mapapasakamay ko na rin yung magandang regalo na yun. Nawala po lahat ng pag-aalinlangan ko kay Paul. Nawala lahat ng tampo ko sa kanya, lalo pa't hindi siya maagang umuuwi ng bahay. Mama Mia, nung sumapit na ang anniversary namin, ay tinext ako ni Paul. Ang sabi niya ay baka matagalan raw siya. Sabi ko ay ayos lang. Take your time, mahal. Yun pa ang tinext ko. Dahil ang akala ko Mama Mia ay may kukunin pa siyang pang-additional pang-surprise sa akin. Pero mag-aalas 12 na po ng hating gabi nung dumating si Paul at lasing na lasing. Paul? Oh, ba't gising ka pa? Tanong niya sa akin. Inantay kita eh. Magdi-dinner tayo, di ba? Nagluto ako. Bakit mo ba ako inaantay? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Matatagalan ako. Pero Paul, nakalimutan mo ba kung anong oras at anong araw ngayon? Actually, kahapon pa nga yun eh, dahil madaling araw na. Bakit? Ano bang meron? Sabi niya. Paul, anniversary natin, nakalimutan mo? Mama Mia, kinamot niya ang ulo niya. Naku, pasensya ka na talaga, Shai. Masyado na akong maraming iniisip at maraming ginagawa kaya nakakalimutan ko na ang mga bagay na ganyan. Umiyak ako noon, Mama Mia. At nung umiyak ako ay tinawag ako ni Paul na umaarte. Meron pa namang bukas. Matulog muna tayo tapos bukas mag-celebrate tayo. Pasensya ka na talaga. Hindi niya pinansin ang pag-iyak ko, Mama Mia. Doon ko naisip na iba na si Paul sa Paul na minahal ko dati. Yung dating Paul kasi Mama Mia ay hindi talaga naaatim na nakikita akong umiiyak. Natataranta siya kapag nakikita na niyang lumuluha ang mga mata ko kahit hindi pa siya ang dahilan. Pero ang Paul na kaharap ko ngayon ay walang pakialam kahit na siyang nakakasakit ng aking damdamin. Mama Mia, nung sinundan ko siya sa kwarto ay hindi na nga siya nakapagbihis. Tulog na siya at naghihilik pa. Mama Mia, umiiyak na lang ako noon. At sa pag-iyak ko ay hinila na rin ako ng antok. Kinabukasan ay nagising ako na wala sa tabi ko si Paul. Pagbaba ko ay nakita ko siyang nagluluto ng almusal. Humingi siya ng tawad sa akin, Mama Mia, dahil nakalimutan niya raw talaga ang anibersaryo namin. Dahil sa ma-effort naman siya ay pinatawad ko siya agad. Sabi niya sabay raw kaming maligo dahil may sorpresa daw siya sa akin. Pagkatapos naming kumain ay naligo kaming dalawa. Doon Mama Mia ay hinalikan niya ako. Mga halik na miss ko na. Matagal-tagal na kasi na panahon na walang nangyayari sa amin ni Paul. Actually magtatatlong linggo na. Kaya excited ako noon. Oo Mama Mia, bigay todo ako kahit na ayoko talaga na nagsisiping kami sa shower kasi nga nangangawit ang mga paa ko. Pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay ayokong biguin si Paul.
Gusto kong iparamdam sa kanya at ipakita sa kanya na kaya kong gawin ang lahat ng gusto niya, na ikakasaya niya. Kahit na nanginginig na at nangangawit na ang mga paa ko, ay pinilit ko pa ring tumayo, Mama Mia, habang si Paul ay nasa likuran ko at sarap na sarap sa katawan ko. Nung nakikita ko ang reaksyon niya sa salamin, ay ngumiti ako at sumaya ang puso ko. May dating pa rin pala talaga kay Paul ang katawan ko. Akala ko ay wala na dahil magtatatlong linggo na nga na hindi niya ako ginagalaw. Pagkatapos naming mag-shower at may nangyari sa amin ay lumipat kami sa kwarto. Mama Mia, doon ay nag-sex ulit kami. Akala ko naman ay pagkatapos namin doon ay may surprise pa siya sa akin, pero yun na pala yun. Yung sex na pala na yun ang sorpresa niya. Nagtaka tuloy ako, Mama Mia. Nasaan kaya ang bracelet na nakita ko noon sa kanyang pantalon? Pero hindi ko na lang siya tinanong. Iniisip ko na lang na baka humahanap siya ng tiyempo para ibigay sa akin yun. Hanggang sa sinabi niya sa akin, Mama Mia, na magkakaroon raw ng family outing sa kanilang kumpanya. Kailangan raw nakasama ako. Sumaya naman ako, Mama Mia, dahil unang beses nasasama ako sa bagong kumpanyang pinagtatrabahuan ni Paul. Masaya ako dahil ipapakilala niya ako bilang kanyang partner. Nagpaganda talaga ako nun, Mama Mia. Dahil alam ko na beach yun, kahit ayoko talaga ng ibang tao, ay pinilit ko talagang sarili kong pumunta. Mama Mia, kahit na natatakot ako sa maraming tao, ay kinaya ko po para kay Paul. Ayoko siyang biguin. Ayoko na kapag sinabi ko sa kanya na hindi ako komportabling makipagkilala sa mga bago niyang katrabaho, ay baka isipin niya na umaarte ako. Baka maghanap siya ng ibang ipapakilala doon. At isa pa, Mama Mia, gusto ko rin na makilala kung sino man ang nagtitext sa akin. May duda kasi ako noon, Mama Mia, na kasamahan lang yun ni Paul sa trabaho. At nung makarating na nga kami sa beach resort, ay pinakilala na nga ako ni Paul isa-isa. At ang totoo niyan ay nanginginig pa ang katawan ko habang nakikipagkamay sa lahat ng katrabaho niya at sa mga pamilya ng mga ito. Naging masaya ang outing. Hanggang sa dumating, Mama Mia, ang kanilang boss na ang sabi nila ay natagalan raw at may pinuntahan pang press conference. Mama Mia, gulat na gulat ako nung dumating siya. Dahil napakabata pa pala niya. Siguro mas bata nga siya sa akin ng 1 o 2 taon. Hanggang sa makita ko ang suot-suot niyang bracelet. Mama Mia, ang suot niyang bracelet ay ang mismong bracelet na nakita ko sa pantalon ni Paul. Kakaiba na ang nararamdaman ko noon. Gusto ko nang tanungin yung babae at si Paul, Mama Mia, pero hindi ko alam kung papaano. Natatakot ako dahil hindi naman ako mahilig sa iskandalo. Hindi rin ako mahilig, Mama Mia, na marami ang makakaalam tungkol sa buhay ko. Kaya pinilit ko na lang itago ang dismaya ko noon. Pilit akong ngumingiti. Pilit akong nagpapakasaya kahit na ang totoo ay ang dami-daming tanong na nandito sa isipan ko. Ang dami-daming tanong na hindi ko alam kung papaano ba sasagutin ng puso ko. Sino ba siya? Bakit nasa kanya yung bracelet na nakita ko sa pantalon ni Paul? Mama Mia, nung makita ko pa ang boyfriend niya at close silang dalawa ni Paul, ay naisip ko na baka pinatago lang nito ang bracelet kay Paul. Baka ganun nga, sabi ko sa sarili ko. Milit kong kinukumbinsi noon ang puso ko na ganun nga. Mama Mia, hanggang sa matapos na ang gabing yun at kami ay kanya-kanya nang pumunta ng aming mga kwarto. Mama Mia, nung pumunta kami sa mga kwarto namin ay agad din naman akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Ubos na ubos ang social energy ko nung araw na yon. Kasi nga, hindi naman talaga ako mahilig makipagsosyalan o mahilig makipag-usap sa kung kani-kanino. Kaya pagod na pagod talaga ako noon. Pero sa kalagitnaan ng aking pagtulog, Mama Mia, ay bigla akong nagising. Nauhaw kasi ako. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung wala si Paul sa tabi ko. Magkasama kasi kami sa iisang kwarto. Kasi nga, 'di ba, partner naman kami at alam naman ng mga katrabaho niya ang tungkol sa amin.
Mama Mia, hinanap ko si Paul pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa naisipan ko na lang na lumabas para magpahangin. Habang naglalakad ako, Mama Mia, ay may naririnig ako na mga kaluskos sa likuran ng kotse. Hindi ko alam kung kaninong kotse yon, pero alam ko, Mama Mia, na kotse yon ng isa sa mga katrabaho ni Paul dahil dun nito nakaparada sa mga units na malapit sa amin. Mama Mia, out of curiosity ko, ay hinanap ko kung saan galing ang mga kaluskos na yon. Hanggang sa makita ko ang isang kotse na umiindayog. Ano? May nagsisex sa loob ng kotse? Mama Mia, aalis na sana ako. Hanggang sa marinig ko na tinawag ng babae ang pangalan ni Paul na may pag-ungol pa. Sige pa, Paul. Sige pa. Yun ang narinig ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero para akong sinilaban noon sa sobrang init ng aking mga tenga. Hanggang sa lumapit na ako sa kotse na yon. Hindi iyon masyadong tinted. Kaya kung talagang idudutot mo ang mga mata mo sa may salamin ay makikita mo kung sino ang nasa loob. Ayoko sana, Mama Mia, na tignan. Yung mga paa ko ay gustong umalis. Yung katawan ko ay gustong lumayo. Pero yung isip ko, Mama Mia, yung puso ko ay gustong-gustong makita kung ano ba ang nasa loob noon. Kung ano ba ang nasa loob ng kotse. Nung tignan ko nga yun, Mama Mia, ay nagulat ako. Si Paul at ang boss niya sa trabaho ay nasa loob ng kotseng yun. Kinatok ko pa ang salamin ng kotse. Gulat na gulat sila, Mama Mia. Dahil ayoko ng komprontasyon, nung nakita nila ako ay agad akong tumakbo pabalik sa kwarto namin ni Paul. Doon ay nagbihis agad ako. Sumunod naman sa akin si Paul at agad na nagsusorry. Mama Mia, nadala lang daw siya sa init ng kaniyang katawan at sa alak na kanilang ininom. Nadala, Paul? Nadala? Nandito lang ako sa tabi mo, di ba? Kung nagiinit ka, kung gusto mo ng tsuktsakan, kung gusto mo ng sex, andito lang naman ako. Bakit lumabas ka pa? Bakit sa boss mo pa? Mama Mia, hindi talaga noon mapakali si Paul kung ano-ano na ang mga dinadahilan niya sa akin. Paul, wag mo na akong lokohin. Nakita ko, Paul, yung bracelet na suot-suot niya, hindi ba't ikaw ang may bigay nun? Nakita ko yon sa pantalon mo. Ilang linggo na ang nakakaraan. Akala ko para sa akin yon. Pero hindi pala. Ano bang nagawa ko sa iyo, Paul? Tanong ko. Mama Mia, niyayakap ako ni Paul, hinahalikan, pero nandidiri ako sa kanya noon. Tinutulak ko siyang palayo sa akin, pero lumuhod siya at niyakap ang mga paa ko. Huwag mo akong iiwan, Shai, please. Aaminin ko nagkamali ako. Aaminin ko nagkasala ako. Pero Shai, na-curious lang naman ako eh. Kasi Shai, siya yung palaging lapit ng lapit sa akin. Pero wala naman kaming relasyon, Shai, promise. Ikakasal na siya dun sa boyfriend niya. Fiancé na niya yun. At hindi ka nakokonsensya, Paul? Ikakasal na yung babae pero kinakalantari mo pa? Sinisex mo pa? Tanong ko. Shai, please, please. Kahit anong pagmamakaawa ni Paul noon, Mama Mia, ay hindi talaga ako nakinig sa kanya. Umalis agad ako ng resort na yon. Buti na lang at may gwardya yung resort at inutusan kong tumawag ng taxi. Kahit na mahal masyado ang pamasahe dahil malayo at nagpapa-add pa yung taxi driver, Mama Mia, kasi wala na raw siyang mapipick up na pasahero pabalik, ay grinab ko na rin yon. Ang gusto ko lang ay makalayo sa lugar na yon. Nung dumating ako sa apartment namin ni Paul ay agad akong nag-alsabalutan. Tinawagan ko ang pinsan ko, Mama Mia, at sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Ang sabi niya, open daw ang apartment niya para sa akin dahil kakaalis lang daw ng housemate niya. Pero nung palabas na ako, Mama Mia, sa apartment na inuupahan namin ni Paul ay bigla siyang dumating. Bigla niya akong pinigilan. Nagmamakaawa siya, Mama Mia. At dahil mahal na mahal ko si Paul,
At dahil tanga nga ako, ay pinagbigyan ko siya. Tinawagan ko ang pinsan ko at sinabi kong hindi na ako tutuloy. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mong yan, Shai? Alam mo ba, once na magkakasala ang lalaki, lalo kapag ganyan, mauulit at mauulit yan. Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan mo ko. Pero iba talaga kapag mahal mo ang isang tao. Siguro nga kung noon ko naiisip na pwedeng mangyari sa amin to ni Paul, agad-agad nahihiwalayan ko siya. Kaya lang Mama Mia, iba talaga kapag mahal na mahal mo ang isang lalaki, ang isang tao. Kaya mong magpakabaliw, kaya mong magpakatanga para sa kanya. At yun ang ginawa ko. Pumayag akong wag makipaghiwalay kay Paul. Pero naging tama ang hinala at ang sinabi ng pinsan ko, Mama Mia. Mula noon ay paulit-ulit ko nang nahuhuli si Paul na ng bababae. Sa chat, sa text, hanggang sa nahuli ko siya, Mama Mia, na magkapatong sila ulit nung kanyang boss. Mama Mia, hindi ko alam, pero parang nasasanay na ako sa panluloko ni Paul. Parang kahit anong makita, mahuli o mabuko ko tungkol sa kanya ay pinapatawad ko siya. Paulit-ulit ko siyang pinapatawad. Ewan ko ba kung sadyang nagmamahal lang talaga ako o sadyang tanga ba talaga ako. Hanggang sa one day, Mama Mia, one day ay may nag-text sa akin. Alam kong alam mo na ang pinagagagawa ni Paul, pero hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Mama Mia, tinawagan ko ang number na yon at this time ay sumagot na. Doon ay nakilala ko yung boses. Dahil nakilala ko na ito nung sinama nga ako ni Paul sa kanilang outing. Mama Mia, katrabaho niya yon. Itago na lang natin sa pangalang Oscar. Si Oscar ay mas matanda kay Paul. Siguro mga 5 taon ang tanda nito sa amin. Mama Mia, doon ay nagkausap kaming dalawa. Tinanong ko siya kung siya rin ba yung dating nagte-text sa akin, yung blinak ko ng number. Umamin siya, Mama Mia. Alam mo, yung mama ko kasi ay pinagpalit rin sa iba ng papa ko eh. Kaya ayoko talaga na may mga babaeng ganyan. Nasasaktan, sabi niya. Mula nga noon, Mama Mia, ay lagi na kaming magkausap ni Oscar. Nung una ay kuya pa nga ang tawag ko sa kanya. Hanggang sa unti-unti ay naging kampante ako. Nakakausap ko siya, nakakakwentuhan. At kapag matagal na umuuwi ng bahay si Paul galing sa trabaho ay sa kanya ko nalalaman na nag-out na pala ito. Kaya alam ko na nambababae na naman si Paul. Kung sino ang babae niya, kung yung boss pa rin ba nila ay hindi ko na alam. Ang sabi ni Oscar, Mama Mia, ay nakikita pa rin niya na magkasamang umaalis ng opisina si Paul at ang boss nila. Pero Mama Mia, hindi ko na rin alam kung bakit wala na akong naging pakialam sa bagay na yun. Parang sanay na ako. Parang ang naging importante na lang sa akin noon ay sa akin pa rin umuuwi si Paul. Hindi ko alam kung tama ba yun. Hanggang sa yung closeness namin ni Oscar, Mama Mia, unti-unti ay nararamdaman ko na parang may kakaiba na. Sobrang mabait kasi si Oscar, kaya napupol na ako sa kanya. Mama Mia, sa 8 taon na relasyon namin ni Paul, simula nung maging mag-boyfriend at girlfriend kami, ay first time po akong ma-attract at mapupol sa ibang lalaki. First time ko pong ma-in love sa ibang lalaki since naging kami ni Paul. And this time, Mama Mia, iba yung feeling. Akala ko nga noon ay dahil lang sa nagiging sumbungan ko si Oscar. Akala ko nga noon ay dahil lang, Mama Mia, sa siya ang nakikinig sa akin sa tuwing namomroblema ako tungkol kay Paul. Akala ko ay dahil lang yun sa pakiramdam ko ay naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan ko. Pero hindi pala, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay inaya na ako ni Oscar na kumain sa labas at manood ng sine. Nung una, Mama Mia, ay pa-milk tea lang yun. Hanggang sa naging dinner, hanggang sa naging movies.
Mama Mia, nung nagmo-movie kaming dalawa ay hinahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit ko hinahayaan yon. Naisip ko pa nga noon, Mama Mia, na para na akong nakakaganti ng paunti-unti kay Paul dahil may lihim na rin ako sa kanya. Hanggang sa umaabot na kaming dalawa ni Oscar sa pagkikiss kapag nanonood kami ng sine. Hanggang yung smack kiss, Mama Mia, ay naging French kiss at torrid kiss na rin. Oo, nagmumomol-momol na kaming dalawa ni Oscar. Pero hanggang dun lang naman, wala pang nangyayari sa aming dalawa. Wala pa. May mangyayari pa lang. Oo, Mama Mia, isang gabi yun, napa-OT ako sa trabaho. Tinawagan ko si Paul kung nasaan siya at magpapasundo ako dahil wala na akong masasakyan pa noon. Pero out of coverage area ang cellphone noon ni Paul. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tinext ko naman siya, Mama Mia, pero wala akong nakuhang reply. Hindi rin siya online sa kanyang Facebook kaya hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Hanggang sa naisip ko bigla na tawagan si Oscar. Ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit siya ang naisip kong tawagan at hindi ang pinsan ko. Hello, Oscar? O Shay, napatawag ka. Mag-aalas 11 na. Kasi andito pa ako sa trabaho eh. Wala na akong masakyan. Punuan na rin yung mga hotel na malapit dito kaya hindi ko alam kung saan ako magpapalipas ng gabi. Teka, tinawagan mo na ba si Paul? Oo eh, pero out of coverage area siya. O sige, antayin mo ako dyan ah. Huwag kang aalis dyan. Mama Mia, sinabi ko sa kanya ang address ng pinagtatrabahuan ko. Wala pang 30 minutes ay dumating na si Oscar na nakamotor. Agad naman akong umangkas sa kanya, Mama Mia. Sobrang bait niya talaga. At ayun na nga, hinatid niya ako sa amin. Pero pagdating ko sa apartment, Mama Mia, ay walang tao doon. Naiwan ko rin sa loob ng apartment yung susi ko kaya hindi ako makakapasok. Tawag ako ng tawag kay Paul pero walang sumasagot. Kaya naman, Mama Mia, nag-offer si Oscar na kung pwede ay dun na lang muna ako sa bahay nila. Wala namang ibang tao dun eh. Umalis yung kapatid ko, may date sila ng kanyang jowa at 3 araw pa yun bago bumalik, sabi niya. Mama Mia, sa hindi ko malaman na dahilan, ay pumayag ako na pumunta kami sa bahay ni na Oscar. Mama Mia, naglakas loob talaga ako noon. Alam ko ang posibleng mangyari. Pero imbis na matakot, Mama Mia, ay na-excite pa ako. Hanggang sa pagdating na namin sa bahay nila, Mama Mia, ay pinaupo niya muna ako sa sofa. Kinuha niya muna ako ng mga damit ng kanyang kapatid. Eto, mukhang magka-size lang naman kayo, sabi niya. Pwede bang mag-shower muna ako? Tanong ko. Oo naman. Mama Mia, nag-shower nga ako dahil nainitan ako sa buong araw na pagtatrabaho noon. At nung matapos na akong mag-shower ay nagbihis na ako sa damit na ibinigay niya sa akin. Mama Mia, wala na akong panloob noon. Wala nang bra at lalong wala nang panty dahil wala naman akong dalang extra. Nakakahiya naman kung pati panty ng kapatid niya ay isuot ko pa. Pagkalabas ko, Mama Mia, alam ko dahil sa sobrang lamig ng panahon, ay tumayo po ang dibdib ko. Nakita ko kasi na nakatingin doon si Oscar. Hanggang sa inaya niya ako na manood muna kami ng movie kung hindi pa ako inaantok. Ang sabi ko naman ay hindi pa. Nung pumwesto na siya, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit bigla kong naisip na tumabi sa kanya. Ang luwag-luwag naman ng sofa na yun pero tumabi talaga ako sa kanya. Yung malapit na malapit talaga ang katawan namin sa isa't isa. Hanggang sa tumayo si Oscar at kumuha ng 2 bote ng beer. Pampaantok daw niya. Binigay niya sa akin yung isa at tinungga ko naman. Hindi ko alam pero pagkatapos naming uminom ay bigla kaming nagkatitigang 2. At sa pagkakatitig namin sa isa't isa, ay bigla na lang naming nilagay
sa may table ang mga bote at agad naming sinunggaban ng halik ang isa't isa. Halik na parang nauuhaw, halik na parang wala ng bukas, halik na parang nananabik sa sobrang tagal ng inaantay namin. Yung dating pamomol-momol naming dalawa ni Oscar, Mama Mia, ngayon ay sobra-sobra na ang pagiging agresibo namin sa isa't isa. Hanggang sa hinubad na nga niya ang pangitaas kong damit, Mama Mia, at bigla niyang sinunggaban ng mga dibdib ko. Ako naman ay kumandong na sa kanya paharap. Hinahalikan-halikan ko na siya at tinanggal ko na rin ang t-shirt niyang suot. Mama Mia, nasa kalagitnaan na ako noon ng nararamdaman kong sarap nung biglang tumigil si Oscar. Sigurado ka ba? Papayag ka sa gagawin natin? Mama Mia, hindi ko siya sinagot. Bagkos ay kinabig ko ang kanyang lieg at binigyan ko siya ng isang napakalanding halik. Hindi ko alam kung ma-imagine mo ang halik na yon. Pero dahil sa halik na yon, Mama Mia, ay nawala ang mga pag-aalinlangan ni Oscar. Agad niya akong binuhat at dinala sa kwarto niya. Doon, Mama Mia, ay may nangyari sa aming dalawa. Paulit-ulit. Halos hindi na nga kami natulog at buong magdamag naming pinagsasaluhan ang init ng katawan ng isa't isa. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa miss na miss ko na si Paul, dahil ilang araw na rin na walang nangyayari sa amin, o dahil ba yun, Mama Mia, sa na-excite ako sa isipin na sa wakas, nakaganti na rin ako kay Paul. Isang full-blown na paghihiganti. Ganito pala ang pakiramdam ng may sikreto. Ganito pala ang pakiramdam kapag alam mong nakaganti ka na sa taong manluloko. At yun nga, Mama Mia, hindi lang doon natapos na may nangyayari sa aming dalawa ni Oscar. Ilang beses pa naming pinagsaluhan ang bawal na pagniniig namin. May mga pagkakataon pa, Mama Mia, na kapag sinasabi ni Paul na hindi siya makakauwi dahil may trabaho siya, ay pinapapunta ko sa apartment si Oscar. May isang pagkakataon pa, Mama Mia, na dumating bigla si Paul habang nasa kalagitnaan kaming dalawa ni Oscar sa aming pagniniig at pagtatalik. Pinagtago ko siya sa kabilang kwarto at nung makapasok na nga si Paul sa kwarto namin at natulog, ay dun na lumabas si Oscar at umalis. Pero bago siya umalis, ay may nangyari ulit sa amin sa banyo nang nasa kabilang kwarto lang si Paul. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay nagising na lang ako sa pinagagagawa ko. Ganito na ba akong uri ng babae? Ang dating mahiyain? Ang dating hindi makabasag pinggan? Ang dating hindi kumikibo? Ngayon ay para nang naging isang pariwarang babae. Dalawang lalaki ang gumagamit sa katawan ko. Isang umaga, pagkatapos kong mag-shower, Mama Mia, ay tinignan ko ang hubad kong katawan sa harapan ng salamin. Nakita ko pa ang mga bakas ng mga halik ni Oscar sa akin. Masyado talaga siyang agresibo, Mama Mia, at nakakaiwan pa siya ng chikinini sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Mga bagay na hindi naman napapansin ni Paul kapag nagtatalik kami dahil lagi naman kaming naka-lights off at hindi niya nakikita ang mga halik na yon. Doon ko naisip na nakakadiri pala akong babae. At dahil sa pagkalugmok na naramdaman ko noon, Mama Mia, bigla na lang akong nagdesisyon na mag-resign sa trabaho. Bigla na rin ay iniwanan ko si Paul. Isang sulat lang ang binigay ko sa kanya. Doon ko inamin sa kanya ang mga pagkakamali ko sa relasyon namin. Hindi ko sinabi kung sino ang lalaki ko dahil ayoko na magkagulo pa sa opisina nila. Dahil magkatrabaho lang naman si Oscar at si Paul. Ang sinabi ko na lang kay Paul, Mama Mia, ay hindi ko na siya mahal. Na hindi ko na magagawa pang makisama sa kanya. Si Oscar naman ay tinawagan ko at nagpaalam ako ng maayos. Mama Mia, 3 taon na po ang nakakaraan mula nung iwanan ko ng sabay si Paul at si Oscar. Wala na akong naging balita pa kay Oscar dahil ang alam ko lang, Mama Mia, ay umalis ito. Umalis ito sa kanilang pinagtatrabahuang kumpanya at hindi ko na alam kung saan lumipat. Si Paul naman, Mama Mia, ang balita ko ay may kinakasama na siyang iba. Kung sino ay hindi ko alam at wala na rin akong pakialam.
Mama Mia, hanggang dito na lang po ang sulat ko at maraming salamat kung sakali mang mapagbigyan yung basahin itong kwento kung paanong ang isang introvert na babae ay naging pariwara at pumatol sa dalawang lalaki. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pong muli, si Shai. Naku, Shai, hindi ko alam kung paano ako magre-react sa naging kwento ng buhay mo. Pero ganun talaga, may mga mai-experience at magagawa tayong mga bagay dahil unang-una ay labis tayong nasaktan ng mga taong ating pinagkakatiwalaan. Pero kung tatanungin mo sa akin kung naging masamang tao ka ba, yan ay hindi ko rin masasagot dahil wala naman akong karapatan na husgahan ka. Ang masasabi ko lang ay masaya ako dahil maaga pa ay nakuha mo na o nakonsensya ka na at nakuha mo ng baguhin ang mga maling ginawa mo. Nakuha mo ng ibangon ng sarili mo. Huwag kang masyadong harsh sa sarili mo. Don't be too hard on yourself. Patawarin mo ang sarili mo sa mga naging desisyon at sa mga nagawa mong pagkakamali noon. At dahil kapag napatawad mo na ang sarili mo, dun ka lang talaga tuluyang makaka-move on. At dun ka rin tuluyang makakahanap ng tunay mong ikakaligaya. Maraming salamat ulit, Shai, sa pag-share at pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating channel. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo, na ibigan mo ang kwento ni Shai, please do not hesitate to click like, and then of course, bago mo i-click ang like, i-share mo rin. I-click mo rin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. At kung may sarili kang kwento ng buhay mo, tumatanggap po kami ng kahit na anong uri ng kwento. Pwedeng kababalaghan, katatakutan, kaiinisan, inspirational, o di kaya naman ay mga bagay na nakakapagbigay ng leksyon sa iba nating mga tagapakinig. Pwede nyo po yung i-share. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod nating upload. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.